dinala ko na lang naglalagyan ng gagawin ko. Wala naman siya. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kabarangay. Gayon din po sa ating mga bisita. Magandang gabi po kay Annalisa Gabat de Leon ng Dubai. Good evening, ako ni Aliperio Sagat. Gayon din po sa butihing may bahay ng ating konsehal Balat, Nati Reyes. Good evening po, Sister Charito Estabilio. Good evening din po sa ating mabait at magandang Pastora Shari Soriano. Good evening, Sek. Isang mapagpalang gabi po sa ating masipag na presidente ng BHW, Philomena Valerio. Gayon din po sa aming kaibigan na si Glenn Flores na nasa Pampanga. Good evening po sa ating masipag na konsehal, Bede Leon. Good evening sa inaanak ko, Melvin Renz Cuanan Pascual. Good evening po. Good evening, Susie Dirus. Gayon din po kay Ate Ami Aguasa. Magandang mapagpalang gabi po. May announcement po tayo, mga kabarangay. Good evening, Celia Nagum ng Denmark. Meron po tayong announcement. Ito po ay sa church po at sa atin pong mga church, good news po. Hanggang 80% na po ang ating pwedeng mag-attend po sa ating mga churches at pinapatupad pa rin po ang bilang pag-iingat po natin ay kailangan pa rin po nating magsuot ng face mask o kung maaari po ay mag-face shield na din po tayo at alcohol po sa may pintuan. Magandang balita na po ito na ang lahat po ng churches ay pwede na po ng 80% dahil dati po ay hanggang 30% lamang po. Gayon din po ang basketball po para sa mga kabataan ay allowed na din po, mga kabarangay, kaya't ang ating mga kabataan ay pwede na pong itayo ang ating basketball court. At ang pwede po kapag wala pong dayo, di po pwedeng maglaro ang mga dayuhan, mga taga rito lamang po kung ano pong barangay sila belong, ay doon lamang po ang kung taga Santa Cruz po kayo ng mga kabataan ay kayo lamang po ang allowed na makipaglaro sa mga taga barangay Santa Cruz. At kung kami po ay may makita na hindi taga Santa Cruz na nakikipaglaro sa inyo, ay pasensyahan po tayo. Ito po ay aming ipabubuwal uli. Kailangan po magkaroon po tayo ng ano tawag doon? Maging responsable po tayo at sumunod sa anumang pinatutupad ng ating batas. Ito po ay pagtuturo ng disiplina po sa bawat barangay. Kaya huwag po nating sasama ng loob na kung pinagbabawal pa rin po na
maglaro ang taga-ibang lugar. Malaking pagbabago na po o malaking improvement na po na ang mga kabataan ay pwede na pong maglaro ng basketball. Ingat lamang po at tulad po ng aming sinasabi, bawal po ang makipaglaro ang hindi kapwa kabarangay. At ganun pa rin po, kailangan pa rin po nating mag-face mask kapag po lalabas ng bahay. At kung marami po, kung crowded po, ay mag-face shield po tayo. Ito po ay parte po ng ating pag-iingat para po sa ating sarili, lalo't higit po sa ating mga uuwian na mga apo na maliliit pa at mga anak na maaari pong ating mauwian ng sakit. Kaya't ingat pa rin po tayo, although nagpapasalamat po tayo sapagkat pinagkaloob na po na magluwag. Panatilihin po natin mga kabarangay ang pag-iingat para po sa ating mga mahal sa buhay. Okay po. Yan lamang po ang ating announcement. Magandang gabi po, Mr. and Mrs. Ricardo and Nemia de la Cruz. Salamat po muli sa inyong pag-join ngayong gabi. Ate Tess Zapata, magandang gabi po. Good evening, Susie. Yes, Pastora, praise the Lord po sa magandang balita. Magandang gabi po, Ma'am Maris Manangan Hilarion. Sa atin pong BHW ng Purok 3, Susan Sagat Liagas, magandang gabi po. Kay Ate Catalina Penilla, magandang gabi po sa inyo at salamat pong muli sa inyong pag-join ngayong gabi. Kay Ate Nati De Leon, salamat po sa pag-join, magandang gabi po. Kay Ate Cora De Leon Dasig, salamat po Ate Cora sa biglaan pong paglilid kahapon. Pagpalain po at ingatan po kayo ng ating Panginoon at salamat po sa hindi pagtanggi sapagkat nagkaroon po ng di inaasahang ang ating Pastor Daniel kahapon, kaya hindi po siya nakarating. Good evening, Mina Dayo Villegas. Gayon din po sa ating president ng RIC Club, Rural Improvement Club, nabubulol po ako, Noemi Neri. Romeo Diaz Villa Soto, sa aking inaanak na gwapo sa Saudi. Sa atin pong BNS, Ine Villa Soto, good evening po at salamat po sa pag-join. Good evening din po sa ating rakiterang teacher. Napaka-bless ni Ma'am Belinda Dasig. Good evening po, ma'am. Request na si good evening po, Pastor Nilo. Hello po, Pastor. Ay, magandang Nadidinig niyo po ako? hapon po, Kapitana. Opo, ako po, naririnig niyo? Opo. Naririnig po ako Opo. dyan? Opo. Ay, okay. Kuryente. Okay. Good afternoon po. Na po tayo mag-start. Ang atin pong maglilid po ngayong gabi ay ang atin pong butihing pastor ng Church of Christ. Siya po ay nasa kanilang
hometown sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Siya po ay ang ating butihing pastor na si Pastor Nilo de la Cruz. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sige po, Pastor. Marami pong salamat, Kapitana, Opo. sa lahat po ng mga nakatutok sa programa pong ito, Prayer Works. Ay isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon sa isang napakagandang pagkakataon na muli ay ipinagkaloob po sa atin. So nawa po ang lahat na nakatutok sa programang ito ay nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy na iniingatan at pinagpapala ng Panginoon. So sa gabi pong ito, muli tayo po ay nasa bahagi ng pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sa mga sandali pong ito, muli ay atin po itong bigyan ng pansin, bigyan ng oras o panahon upang atin pong patuloy na pag-aralan ang kanyang mahalagang salita at patuloy na atin pong idulog ang ating pong mga kahilingan sa Panginoon. At karirinig lamang po natin ang announcement ng ating pong barangay captain na kung saan ay malaki na po ang improvements ng ating pong panahon. Yan marahil ay isa sa bunga ng ating pong matapat at pagtiyatiyaga na pananalangin. So, ang ating pong pag-aaral sa mga sandali pong ito mula sa salita ng Diyos ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Juan. Ang kabanata po ay 17, ang talataan po ay 15 at 16. Inuulit ko po, Juan 17, 15 hanggang 16. Ito po ay panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Atin pong pakinggan ang ating pong teksto, John 17, 15 and 16. Ang sabi po ay ganito: Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanglibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga sanglibutan tulad ko na hindi rin taga sanglibutan. Ang karagdagan pong pagpapala ang sumaatin mula po sa mga talatang ito na ating nabasa at narinig. Sandali po, tayo ay mag-ukol muna ng panalangin. Manalangin po tayo. Muli, aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, itinataas ang iyong banal na pangalan, ang iyong kadakilaan. At sa mga sandali pong ito, kami ay lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkakasala sa bawat sandali ng aming pong mga buhay. O Diyos, salamat po dahil napakabuti mo sa amin. Salamat, ang iyong pag-ibig ay patuloy naming nararamdaman. Salamat dahil patuloy mong ipinagkakaloob ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. At sa mga sandali pong ito, O Diyos, minsan pa kami ay mag-aaral ng iyong mga banal na salita at nawa ay pangunahan mo po kami. Ang iyong mga salita nawa ay patuloy naming matandaan at patuloy na matanim sa aming mga puso at isipan. At ito po ay aming maisapamuhay. Manguna po kayo sa mga sandali pong ito, sa mga salita mo na maahayag. Sa pangalan po ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Muli po, magandang gabi sa bawat isa po sa atin. Ang ating pong pinakapaksa sa gabing ito ay pinamagatan po natin Christ Positive Prayer. Po, Christ Positive Prayer. Kung ating pong tutunghayan o titingnan na mabuti, ang mga pangungusap o dalangin ng ating Panginoong Hesukristo po ay napaka-positibo. At yan nga po ay nasumpungan natin
dito po sa Juan 17:15 hanggang 16. At maliwanag po yung sinabi niya rito sa talatang ito, hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanglibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. So makikita po natin yung dalangin ng ating Panginoong Hesus ay maliwanag na tayo ay manatili pa sa ibabaw ng mundong ito. Hindi niya idinalangin na tayo ay kuhanin na sa ibabaw ng mundong ito sapagkat doon po sa talatang 16, maliwanag na sinabi niya, hindi sila taga sanglibutan, tulad ko na hindi rin taga sanglibutan. So yan po talaga yung katotohanan na dapat maging malinaw sa bawat isa po sa atin na hindi po ang mundong ito ang permanenteng tirahan po natin. Ito po ay pansamantalang tirahan lamang natin. At tayo po ay pawang mga dayuhan lamang dito, no? Katulad ng sinasabi sa Pilipos 3:20. Pilipos 3:20, ang sabi po ay ganito, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay natin, may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. So, maliwanag po na ang ating pagkamamamayan ay doon po sa langit na bayan na siyang ipinaghanda sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At doon po ay napakaganda, no, napakaganda ng langit na bayan na ating pong pangwalang hanggang titirhan. At doon ay walang kamatayan, walang gutom, ayon sa Apokalipsis 21, no po, walang gutom, walang kamatayan, walang uhaw, walang pananambitan. So isang maluwalhating buhay po. Ngunit, ang sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang panalangin, hindi niya idinadalangin na tayo po ay alisin muna dito sa sanglibutang ito. So bakit po? Siguro marami ang nag-iisip sapagkat ang sanglibutang pong ito, tinatawag nga po itong hostile world, magulong sanglibutan. Totoo po ito na ang sanglibutan na itong ating tinitirhan ay talagang magulo. Kung tayo po ay nakatutok lamang sa mga pahayagan, sa mga balita, sa TV, sa radyo, ay bihirang-bihira kang makakarinig ng mga good news. Actually, ay pawang mga bad news yung ating pong maririnig patungkol po dito sa sanglibutang ito. At siguro, kung tayo po ay nandoon sa isang lugar na magulo, yung iba siguro naririnig yung tundo. At kapag narinig niyo po yung tundo at mismo kayo ang makarating doon sa tundo, ay siguro hindi niyo iisipin o sisikapin na doon tumira. At kung sakaling nandoon kayo sa lugar na yon na magulo, hindi ko po alam kung sino man yung mga nasa lugar na magulo, baka umalis po doon sa lugar na yon. Siguro naman sa Santa Cruz ay napaka mapayapa, napaka ayos, lalo na napaka husay at napakabait at makadiyos ang ating pong namiminuno, ang ating kapitana. So, i-generalize po natin, halimbawa bayan. Kapag kakapo bayan, alam niyo po, pag maunlad ang isang bayan ay maraming opportunity na mga trabaho, ay naniniwala ako na marami ang magnanais na pumunta doon at manirahan. At aayawin ng mga tao na manirahan siya sa isang lugar na magulo. At aalis ka doon, lilipat ka. Pero generally speaking, tayo po ay narito sa sanglibutan. At totoo po na ang sanglibutang ito ay napakagulo. Napakagulo at napakahirap ng
ng buhay. Pero gayon pa man, ang dalangin ng ating Panginoong Hesus ay huwag tayong alisin dito. No, huwag tayong alisin sa sanglibutang ito. Kundi pansamantala, tayo po ay manatili sa sanglibutan pong ito. So dapat maunawan at maintindihan po natin yung layunin ng ating Panginoong Hesus. Bakit niya idinalangin na tayo ay huwag munang alisin sa sanglibutang ito? So, unang-una, sabi po kasi sa Matthew 5:14, tingnan po natin, Mateo 14, 15, 16. Ang sabi po ay ganito. Sinabi sa kanya, Matthew 16, Mateo 16, 5 po, Matthew 5. Simulan natin sa chapter 5 verse 14. Ayan, ganito po ang sinasabi. Kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay ayon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So ito po yung unang dahilan. No, meron po tayong makikitang tatlong dahilan kung bakit nasabi natin na napaka-positibo ng panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kauna-unahan pong dahilan ng ating Panginoong Hesus kung bakit huwag tayong alisin sa sanglibutang ito is for the sake of this world. Ito, para sa kapakanan ng mundong ito. At ang sabi nga po niya rito ay napakaliwanag, kayo ang ilaw ng sanglibutan. So tayo po na mga naririto, alam po natin na ang sanglibutan ay talagang napakagulo at alam natin kung ano ang takbo ng sanglibutan. So naririto po tayo, meron po tayong isang mahalagang layunin. Merong dahilan ang ating Panginoong Hesukristo kung bakit hindi niya inaadya na tayo po ay alisin na sa sanglibutang ito. Kasi nais niya na tayo po ay magliwanag sa sanglibutang ito. At tayo, ang sabi rito ay maliwanag, kayo ang ilaw ng sanglibutan. So tayo ang bilang nagliliwanag. Kaya ako napapansin ko po, nakikita ko, Kap, yung inyong mga ginagawa dyan sa ating barangay. Yan po ay isang pagpapatunay na tayo ay nagliliwanag. Nagbibigay tayo ng halimbawa o example sa ating mga kabarangay, sa ating mga kanayon, na ito yung tama na dapat nating gawin. No, katulad na lamang ng pagsesegregate ng mga basura. Diba? Yung nabubulok, di nabubulok, yung bawal magsiga. So yun po na mga halimbawa na ipinakikita, namumulot kayo na naglilinis sa kalsada o sa mga daan. So alam niyo po kung aalis pa, kumbaga nga meron na ngang mabubuting tao, meron nang magagandang bagay na ginagawa, tapos aalis pa, ano na talaga ang mangyayari ng isang barangay o ng isang bayan? Kaya gayon po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang panalangin, wag mo silang alisin sa sanglibutang ito. No? So, kaya yun po yung dahilan ng ating Panginoong Hesus, o dahilan kung bakit po tayo nananatili dito, ay upang tayo po ay magliwanag sa sanglibutang ito. Kaya sabi nga sa verse 16, let your light so shine before men. Di ba? So magliwanag na gayon ang ating ilawan sa harapan ng maraming mga tao. So kailangan po tayo. Kailangan tayo ng mga itinuring ng ating Panginoong Hesukristo na ilaw. So tayo po yung nagbibigay liwanag. No? Kung papansinin lamang po natin sa mga street light kapag wala pong pagkagabi at walang mga ilaw, o dyan sa mga kalsada, pagka walang mga ilaw, ay napakadilim, napakahirap. Napakahirap maglakad, napakahirap na dumaan, kasi madilim. So tayo po ngayon yung nagsisilbing ilaw.
At bilang mga ilaw, ang sabi doon, hindi natin ito itinatago sa banga, kung hindi ito ay inilalagay natin sa talagang lalagyan. So napakaganda po ng programa. Salamat dahil may programa ang ating pong barangay na talagang ipinakikita. Ipinakikita, hindi itinatago yung mga bagay na dapat makita ng ating bayan. And actually, hindi lang po barangay ang nakakakita nito, kung hindi sa lahat ng barangay, sa buong bayan, hindi lang bayan, kundi pati probinsya nakikita itong ating pong ginagawa na ito bilang isang ilaw sa isang lugar na ito. So yun po yung unang dahilan na dapat nating makita, mga magulang ko, mga kapatid. Siguro yung iba ayaw na manatili rito kasi nga ay magulo, mahirap ang buhay, pero merong layunin ng Diyos. Sana makita po natin ito. Yung layunin ng Diyos na yon, na tayo po ay magliwanag sa sanglibutan ito. At ikalawa, makikita po natin dito sa Filipos 1, 21 hanggang 26. Filipos 1, 21 hanggang 26, ang sabi naman po ay ganito. Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakinabangan, sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay, hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. Ngunit alang-alang sa inyo, ulitin ko po ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. So, ito po ay sulat ni Apostol Pablo at sinasabi po ni Apostol Pablo na siya ay gusto nang pumanaw. Kasi para sa kanya, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Mas mabuti niya para sa kanya ang siya ay mamatay na, makapiling ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat napakaganda nga po ng buhay doon. Ngunit sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ako'y kailangan pa ninyo, kung kalooban ng Diyos na ako ay manatili dito, so yun po yun ang kanyang tatanggapin. Kaya ang sabi niya, ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. So, minsan, dapat makita po natin itong talaga, yung pangalawa, for the sanctification of other believers, for the sanctification of others believers. So, kasi kailangan pa tayo kailangan pa. Kaya katulad dito ni Apostol Pablo, gusto na niyang pumanaw, pero dahil siya ay kailangan pa rito, meron pa siyang magagawa. Katulad din po yan sa sa pagkakahalal o pagkakaupo sa panunungkulan. Hindi po ba? So kapag talagang siya ay gumagawa, kapag siya ay talagang kailangan pa ng bayan, hanggat maaari ay huwag pa muna siyang umalis at manungkulan upang mayroong magawa. Ngunit kung tatanungin mo talaga yung mga nanunungkulan, ewan ko si Kapitana kung ayaw na niya sa panunungkulan, Kapitana. Pero makikita naman natin sa maraming mga tao, lalo na talagang gumagawa naman ang passion, ang pagmamalasakit sa ating barangay ay gayon na lamang, talagang maraming makikiusap, Kapitana, tuloy ka pa, sige, diretso pa lang kasi kailangan ka namin. Di ba? Marami pong mga ganyan. So, ganun po yung yung dahilan dito kung bakit ayaw pa tayong umalis ng ating Panginoon. So, kailangan pa tayo ng marami. Di po ba? So, at kailangan tayo po ay magliwanag. And then, pangatlo po, dito po sa
Colosas 1:16 naman po ano. Colosas bilang pangatlo, Colosas 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So tatlo po yan, ano? Kung bakit ninais ng Diyos na tayo po ay manatili pa rito for God's glory. So yun po yung unang yun yung dapat pa rin nating makita, no? Kaya tayo naririto, kung bakit nariyan ang lahat, para sa kapurihan ng Diyos, for God's glorification. Po, hindi po tayo naririto. Ang hirap po kasi minsan nangyayari, lalo na't meron tayong mga ginagawa for self-glorification. No, sana ay maging malinaw po ito. Naririto po tayo, ginagamit tayo ng Panginoon para sa kanyang kapurihan, for God's glorification, no, at hindi sa ating pong mga sarili. At yan po yung talaga yung katotohanan kung bakit ang dalangin ng ating Panginoong Hesus ay napaka-positibo. Christ positive prayer. Ang unang-una, for the sake of this world, no, para sa kapakanan ng sanglibutan, for the sanctification of other believers, no, para sa lalo pang ikagaganda ng ating mga kasamahan, and then pangatlo ay para sa kapurihan ng ating pong Panginoon. So, balikan po natin yung ating teksto, na kung saan ay sinasabi talaga dito sa Juan 15, 17:15 po. Ulitin ko lang po. Hindi ko idinadalangin, kunin mo sila sa sanglibutan, kundi iligtas mo sa masama. So meron naman pong guarantee ang ating Panginoong Hesus. Meron po siyang pangako na tama, hindi tayo aalisin dito sa sanglibutan, pero ang sabi niya, iligtas tayo sa masama. So sana po ay makita ito, matanaw ito ng bawat isa sa atin. Sa kabila ng mga kaguluhan na nararanasan po natin sa sanglibutang ito, minsan may mga paghihirap, may mga pagkakasakit, huwag po nating aalisin sa isipan po natin na tayo po ay iniingatan ng Diyos. Katulad ng sinabi rito, kundi iligtas mo sila sa masama. Ano, iniingatan po tayo ng Diyos, pinapatnubayan tayo ng Diyos, ginagabayan tayo ng Diyos. No, hindi po niya tayo pinababayan, lalo na sa Matthew 28:20, ang sabi niya doon ay hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Bagamat narito po tayo sa magulong sanglibutang ito, punong-puno ng mga hamon, punong-puno ng mga pagsubok, ngunit tayo po ay nakakatiyak. Ang Diyos ay kasama natin, iniingatan tayo ng Panginoon, ang proteksyon ng Panginoon ay nandiyan. Bakit? Kasi meron siyang layunin sa atin kung bakit po tayo naririto. Inuulit ko po, para sa kapakanan ng marami, para sa lalo pang pangailangan ng marami, at bilang pangatlo ay para sa kapurihan ng ating Diyos. So muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa mga salitang ating pong napakinggan. Minsan pa po, tayo ay limuko at tayo po'y manalangin. Muli, aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming itinataas, patuloy na kami ay nagpupuri, sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat nakita namin kung gaano ka talaga kabuti sa amin, bawat hakbang, bawat plano mo ay mayroong isang napakagandang layunin para sa amin. Kaya naman patuloy ka naming itinataas at patuloy na pinapupurihan. At patuloy, O Diyos, na pinasasalamatan sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa barangay po ng Santa Cruz na hindi ka nakakalimot, hindi ka nagpapabaya. Patuloy mo pong iniingatan ang barangay na ito, lalo tigit ang kanyang mga namiminuno o ang mula sa amin pong kapitana, sa kanyang mga kasamahang nanunungkulan. Salamat po, O Diyos, sa kanilang pagtitiis, sa kanilang pagtsatsaga, na hindi po talaga ganun kadali
ang manguna sa isang barangay, sa bawat araw, sa bawat oras ay nakikita ang pangangailangan ng aming barangay, ngunit nandyan po sila. Kaya salamat po o Diyos sa mga lingkod mo na ito na ginamit sa aming barangay, na nandoon ang tunay na pagmamalasakit, tunay na pagmamahal, at nakita mo sa kanila ang pagiging tunay na lingkod ng bayan. Kaya maraming pong salamat. Patuloy niyo po silang ingatan sa kanilang pisikal na o sa kanilang mga pangangatawan. Patuloy niyo po silang bigyan ng sigla at kalakasan ng pangangatawan. Ilayo po sa mga pagkakasakit at patuloy na pagpalain ang kanila pong mga kabuhayan, ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan, lalo na sa kanilang mga pamilya na kailangan po nila. At gayon din po, ang pangangailangan ng aming pong barangay ay patuloy niyo pong ipagkaloob. Salamat po o Diyos sa napakagandang programang ito na kami ay sama-sama gabi-gabi na lumalapit sa iyong banal na luklukan. Hindi lang po basta idulog ang aming mga pangangailangan, kundi higit sa lahat ay aming pong ipakita na kami ay mayroong Diyos na dapat tawagan, na kami ay mayroong Diyos na dapat pasalamatan, na kami ay mayroong Diyos na nag-iingat at nagliligtas at nagpuprotekta sa amin pong mga buhay. Kaya salamat po o Diyos sa isang napakagandang programang ito, Prayer Works, na kung saan ay naging daan upang ang maraming mga tao ay pagpalain lalo't higit sa iyong mga salita na naahayag gabi-gabi sa programa pong ito. Salamat po o Diyos. Maraming pong salamat. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan po ni Jesus itong aming dalangin. Amen. Okay, muli po magandang gabi sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sana. God bless po. God bless po. Thank you so much. Isang mapagpalang gabi pong muli sa aking mga kabarangay at ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa magandang mensahe po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating butihing pastor na si Pastor Nilo de la Cruz. God bless po at tunay nga po na ang Panginoon ay mayroong mga plano sa bawat isang kanyang mga anak. Kaya ang dapat lamang po nating gawin ay atin pong hilingin sa manalangin po tayo at tanungin po at hingin po natin ang basbas ng Panginoon para kung ano man po ang ating papel dito sa mundo ay atin pong magampanan. Lahat po tayo ay nilalang ng Panginoon na meron pong dahilan. Kaya maging willing po tayo na sumunod sa anumang plano ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor, sa inyo pong magandang mensahe. At ang lahat po ng ating ginagawa ay para po sa kapurihan po ng ating Panginoon. Tayo po ay mga ginagamit ng Anggonia para po sa ikaluluwalhati at maipakalat po ang mga mabubuting pangako at mga salita ng ating Panginoon para sa kanyang mga anak. Magandang gabi po. Magandang gabi, Jeda Bartido, Melvin Renz Pascual, kay Daniel Bartido, Pocoy Badwa, at Bro Albert Soriano ng Qatar, kay Sherry Jean Gamboa, Nessa Salandanan, Rose Martin ng UAE, Hercel May Rivera ng Santo Rosario Old, Garby Begiga, paring Roger Reyes, kay Ate Bering
Villegas, kay Ate Teresit, Ate Tita Gonzales, kay Nasning Jesus Adasig Reyes, kay Sir Aris Cordero, sa aking kaibigan Dorina Soto, Charis Morales Rivera, at Angelita Garcia Balmayo, Melody Villegas, Maribig Dayaw Amboligan Berber ng Barangay Concepcion, God bless po. Kay Mama Sally Caber, Santo Rosario Yang, magandang gabi po ma'am at salamat po sa pag-join ngayong gabi. Myra Damaso, kay sa atin pong butihing pastor, Charlie Pablo, magandang gabi po. Kay Kumaring Romelia Gonzales, kay paring Roger Galigues. Si Ma'am Romelia po ay from Macarse, at Roger C. Galigues po, si paring Roger ay from Barangay Concepcion. Dayan Chuchiyama ng Japan, kay Ate Tess Cordero Padilla, magandang gabi po. Kay Consilus Bartido, kay Ma'am Josephine Mamaklay, gayon din po kay Ma'am Maricel Lising Sagat, magandang gabi po. Kay Ivy Tagasa, Casey Santiago, magandang gabi po. Kay Kumaring Carol Jacob Dalangin, at kay Ate Fausta Almeida Nato. Maraming salamat po sa inyo pong pakikiisa palagi sa ating sama-samang pananalangin tuwing alas 6 po ng gabi. At maraming salamat pong muli mga kabarangay, lalo tigit po sa mga taga ibang barangay na tuwi na pong nakikisabay sa ating sama-samang pananalangin. Lagi pong aking itinadalangin na lahat po tayo ay ingatan at pagpalain po ng ating Panginoon sa bawat araw. Muli po amin pong ibinabalita na hanggang 80% na po ang allowed po sa ating mga churches, at panatilihin po natin ang pag-iingat. Kung marami po ay pagsuotin po natin ng face mask at face shield. Gayon din po ang basketball po ay muli po ay open na. Dito lamang po kung taga Santa Cruz po ay puro taga Santa Cruz lamang po ang allowed na maglaro sa ating basketball court. Muli po, kapag sama-sama, kayang-kaya, at with God all things are possible. Muli po, tanungin lamang po natin ang ating Panginoon kung ano po ang kanyang plano, at lahat po ng yan ay may kasagutan. Napakasarap po na ang Panginoon po ay tayo po ay gamitin sa kanyang sa ikaluluwalhati po ng kanyang pangalan. Maraming salamat po, at lahat po ng aking mga kabarangay na nasa malayong lugar. God bless po sa inyo dyan, at ingatan at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Muli, God bless Santa Cruz, God bless Zaragoza, God bless Philippines. Maraming salamat.